Pero nakaka-excite talaga 'tong mga lineups na nakikita natin ngayon. Kumbaga, kung ikaw ay, pumasok sa isang kuweba 2 years ago at paglabas mo ay ganito pa rin yung nakita mo, akala mo nasa same year ka pa rin, pero Oo, 2025 na pre, five ibang-iba na. na pero eto na Esmeralda pa rin sa 2025. Oo, Sushin lang yung bago eh. Bago, oo, Puro 'to susin mga lang. lumang heroes, bagong luma at curious ako bakit Zushin pa rin ang pinili ng Team Falcons kasi parang hindi niya na-achieve yung mga typically na-achieve ng Conditions, isang Zushin, mga conditions. Siguro meron silang na-practice na malapit dito na combination kasi usually talaga kapag kita mo na yung Fredrin sa kabila tapos may Kimi, hindi ka na magzo-Zushin eh. ayaw Maghahanap ka na, na ng long range na may poke, going oo. for the Lilia. Siguro na-feel nila na parang, teka, hindi tayo pwedeng mag-nuke mage kasi Mm, merong lapu-lapu. oo. Kaya However, mhm. ganun pa rin yung naging problema. Meron naman ngayong Matilda. Oo, kaya nga napa-flicker siya dito, eh, 'di ba? Normally kapagka nakita tayong Zushin, pino-purify na lang kasi meron namang, Crimson Beacon na pang-dash. Pero may mga maagang salpukan, testing the waters lang muna, ramdaman kung kakayanin ba. Ngayon si Chessman ay pumunta na nga sa ibabaw habang si, Hugh ang kanilang pinupuruan. Kalahati kaagad yung buhay. Falling Stormer from Flap TC. Ngayon wala pang level 4. Ito na, nag-level 4 na kaagad si Sanford. Makikipagsabayan ba? Tumama na rin yung kanyang full Grabe! combo nung kanyang Grabe previous Spider talaga! and First Blood. Grabe, sinidestep pa. Ayun, nakuha pa ni Kyle DC. Yung unang pagod ng laban, habang si Chessman na may ipit, kailangan niya mag-dash out. Pasok na naman ang mga miyembro ng Team Falcons, few with a kill. Ngayon, umaatras na kagad itong si Daddy JP, pero tumama yung si Bat. Pupunta ba? Sasama ba sa party? Itong si Oheb, pero si Oheb ay may ipit. At ang Team Liquid ay nakakuha ng kanilang ikalawang kill. Wow! Ibang level talaga ang Sanford Lapu-Lapu, mga Iba, kaibigan. iba. Nakita mo yung flicker na yun na patagilid. Tas yung pag kasi dinayagonal mo ng tamang angle yung flicker, Oo. parang hindi siya maximum range, 'di ba? Parang gano'n. Mm. So alam niya yung tamang distansya at angulo ng flicker para ma-shoot pa rin niya yung kanyang skill 1 habang naka-ulti. Sanford, Oh. what a play, and sinasabi natin that Esmeralda Oh my gosh. is the counter sa Lapu-Lapu. Pero so far, 0-2 ngayon itong si Flap TZ. Ang hirap nito, ang agang 0-2 para sa isang Esmeralda. Ako Hirap masasabi yan. ko ang Esme, medyo item dependent din 'to, eh, kahit may nakaw shield siya. Tama ka. Pero kapag wala kang item pre, hindi mo rin kakayanin yung nasaluhin yung damage na manggagaling, lalo na itong lineup ng Team Liquid punong-puno ng damage. Sobrang tama yung sinamay mo doon, Mr. Burrito. Kasi ang Esmeralda talaga, kagaya ng kasi ang daling sabihin na makunat sila, pero specifically sa isang Esmeralda, kumpara sa Uranus, item dependent nga talaga. Ang daling Oo, patayin. Kapag na 0-2 sobra. talaga, pwede mo na ilista yun eh. So ngayon, di ko alam paano ang gagawin Mahika ni Flap TZ kung paano siya makakabawi sa game na to. Pero sa Ayan na ngayon, naman. tignan mo, siya na yung binubuli. Ang hirap nito, men. Ayan, tignan mo, ayaw Wala na palaruin. siyang sprint. Wala na siyang sprint, ubos ang kanyang mga skills. Meron pa naman siyang falling storm din, pero ayaw mong isakripisyo yon para wala kang pantakas. Pero wait lang, tingnan natin yung mga takas pa din si Ogen. Ginamit na rin yung Circling Eagle para dito kay Daddy JP habang ikalawang pagong ay nagsisimula na rin. Team Liquid Philippines ang nangunguna. Tatlong miyembro mula sa Team TL ay nakaabante na rin. Andito na yung Bravest Partner. Ang punti rin nila ay si Flap. At ngayon ay nahihirapan si Flap. Habang nandun yung heavy spin, ipit ano dito, Sanford. Habang yung pagong naman ay makukuha pa rin ni Kyle TC. Bit-bit. Ito si Chessman. Ayaw ata nila tantanan. Pero sabi ni Sanji, tantanan nyo. Andun yung si Bat pero hindi tumama. Si Chessman ngayon ay may Wow! ipit. At si Kyle TC ay makakuha ng kill. Sabay agaw pa ng Green Cams. Pre, parang ito ata yung bawing inaantay ng Team Falcons kanina And pa. it's mainly because of Kaltizi. Back-to-back turtle fights. Hindi Oo, natin na-mention din ganda. kanina. First turtle fight, bukod sa nakuha niya yung tamang retribution, naipit niya si Kaltizi, ay si Carl TZ Carl. afterwards. Dito naman, ang kanyang tinarget, nakita nila na ang main problem natin is Lapu-Lapu. Ang strength ng isang Lapu-Lapu is kailangan constantly siyang humahampas. Pero Oo. pag naipit ng isang Akai, katulad nung nakita natin doon, nakakuha pa ng damage. At ang pinaka-bonus pa doon, si Flap TZ nakakuha ng kill. So, Yun nga. yung sinasabi natin pagbawi na kailangan, nandun.
bottom lane, hindi natin nakita mismo, pero napakalaking pick-off nun. Coming out from Team Falcons, binigyan ng pera dito si Super Makmak. At so far, ang naging focus ng Team Falcons, bigyan na natin si Flap, hayaan na natin siya mabuhay dyan. Hayaan natin siya magtiis. Ang tinulungan ni Ogwen, men, etong si Super Makmak at biglang nagbibigay ng dividends for Falcons. Ganda na ito. Good. Naiintindihan ng Falcons yung condition ng kanilang lineup. Sige, tanggapin na natin. Talo na tayo dun sa laning, sa XP lane. Pero wag nating hayaan na matalo itong 1-1 na ito against sa isang Moskov. Ngayon, available na ang Brute Force breastplate para dito kay Kyle TZ. So may pagkunat tayo na i-expect dito sa hero na to. Team Liquid, nagro-roam pa rin sila. Hinahanap nila si Blue. Pero ipit ata si Blue dito. Mapipilitan natin mag-flicker. Hindi, beacon muna kanyang ginamit. Pero flicker ay patras na rin niyang gagamitin habang iipitin itong si Sanford. Kaya lang sabi nila, sige, si Chessman na lang ang ating pupuntirihin. Dash out. Ligtas pa rin itong si Carl TZ. At si Super Makmak nakadalawa na. Nakakuha na ng kill si Makmak. Now, another turn fight. Di pa tapos yung laban. Si Flap TZ ngayon, nahihirapan dun kay Sanji. Kailangan may tatalo dito kay Sanji pero wala silang heavy spin. Walang heavy spin pero isusuko na ng Team Liquid Philippines. Itong ikatlong pagong na kukunin ng Team Falcons. At ang Team Liquid ngayon, tinanggap na rin nila na hindi na sila makakaabot dun sa pagong. Inilang nila doon si Chessman muli. So, ang inultian dito ni Kaltizi, which is grabe, sobrang commendable ng decision dun. Ganda. So far, dito sa Team Falcons, ang pinakamaganda ang laro ay itong si Kaltizi. I think tama lahat ng kanyang mga desisyon. So, nung pagtalo nila po, tinulak lang niya isang beses. Pero binitawan na ganyan. Nung nakita niya dun si Chessman, yun yung tinalunan niya. Ninakap niya at inipit doon sa may wall. Hindi man nila napatay, nabigyan sila ng chance na makapag-turtle afterwards. Kasi ang nangyari, na-isolate ng sobra doon si Minju, aka si Sanford. So kahit gano'ng katikas, kapag Tori na yung katapat at isang 1-1 na tinutulungan ng isang Arlot, hindi na nga siya nakaporma doon. So after a very good start from the Lapu-Lapu, na-shutdown agad ng Team Liquid. Yun nga eh. And ang Team Falcons ngayon, hinahanap pa rin nila yung kanilang ng Team Liquid, hinahanap pa rin nila yung kanilang groove. Ngayon may konting pagbawi na rin at paghinga ang nakita doon ng Team Falcons na ngayon ay sila na ang may hawak ng kalamangan. And ang excited ako dito makita kasi si Super Makmak hindi pa rin naman sumasama sa team fight eh. No, puro mga isolated kills pa lang ang nakukuha niya. Minsan dalawa sila dito ni Ogwen. Pero mamaya kasi pagdating ng late, sasama na to. Actually, dito sa unang Lord ng laban, pwede nang sumama si Super Makmak at may tendency na hindi mapigil ito ng Team Liquid Philippines. Pero dito yung heavy spin. Ipitin. Flicker, sakto! Nice prediction para dito sa Team Falcons. Ngayon naman, ay may ipit ata din si Chessman. Nadala rin nung Guiding Wind. Habang si Sanford naman ngayon ang kanilang papatayin. Flap TZ nakabawi na finally! Nakadalo pa rin. Sanji ay nakuha niya doon. Ngayon may ipit ata din si Danny James. Pero sabi dito ng Team Falcons, sige, bigyan mo na ng pagkakataong makatakas yan. Kunin natin yung Torres sa may top lane. Plus yung position sa Lord ay nasa kanila. But masasabi ko, the decisions from Kaltizi talaga napakasolido. Pagbabalikan natin yung mga teamfight na yun, nahanap niya yung tamang angulo that eventually na-lockdown doon si Sanford. Sabi nga natin, Lapu-Lapu, very good hero pero naka-counter ng isang Esmeralda. At ang reason kung paano palakasin ang isang Lapu-Lapu ay dapat constantly nakakahampas siya. Kaya naman yung mga anti-crowd control na mode para sa isang Lapu-Lapu, kailangan masusulit mo para hindi ka ganun ka daling maipit. And obviously, ito si Flap TZ nakabawi na. Binigyan siya talaga siya ng tulong mula sa Team Falcons by actually feeding him kills eh. Kumbaga ganun yung nangyari sa mga team fights. At kaya naka 3 kills siya from 0-2. And so because sa rotation at sa rhythm nitong si Kyle TZ. Sinasabi natin to kanina no na ang nature kasi talaga ng isang Esmeralda ay pumapasok eh. Pero ngayon binibigyan na ng pagkakataon na huli ka na pumasok, Flap, ikaw na bahala sa mga clean up. Dahil hindi nga naman magagawa ng ilan sa mga miyembro dito ng Team Falcons. Ngayon atras magiging call ng Team Liquid. Lord ay nasa may bandang itaas pa. Ngayon sumabog na rin yung Holy Blessing
At dadamba yung Lord sa may itaas. Kaya bang depensa nito ng Team Liquid? Andito na rin si Kiel1. Gagamitin yung kanyang sibat pero hindi tumama. Super Mac ngayon na may ipet. Andun yung Bravest Partner habang si Kling Eagle naman ay bibitawan na din ni Taro Sakamoto at iipitin na nila dito si Sanford. Ngayon si Ogen ay kailangan umatras. Flap TCA Boy pa rin. Pumasok din with the Falling Star Moon. Habang tumama yung Appraiser Strad pero wala na halos damage. Sabay successful ata pagbasag nila dito sa Torres sa itaas. Papasok pa rin si Ogen. And this time ay nakuha na nga ng tuluyan ng Team Falcons yung Torres sa may bandang itaas. Kita natin doon mula kay Kyle TZ na naman paulit-ulit natin i-feature kasi nga siya rin yung dahilan kung bakit na-isolate doon sila Lapu-Lapu. So, Yup. if you see from Team Falcons, opportunista kung gumalaw. Masabi ko dito para kay Kyle TZ. Naghintay talaga siya na tumalon si Sanford. At nung technically maganda naman pwesto ni Sanford doon. Pero kasi parang slight out of position ka lang, naipit ka na. At ang kagandahan dito dun sa lineup ng Team Falcons na dinadoubt ko di ba kanina yung Zushin sa effectiveness niya. Pero ang idea pala dito ng Team Falcons, hindi si Zushin ang damage dealer. Meron siyang Sky Piercer eventually pero hindi talaga siya yung pinaka magiging source ng constant na damage output. Panggulo lang siya. At anong nangyari kasi kapag naipit ni Kaltizi or kahit mababad lang saglit, sobrang taas at napakadaling mag-stack kung ikaw si Few. So, Ayun, no? ang nagiging epekto niyan with the glowing one na may anti-heal tapos meron ka nung radiant armor nitong si Akai na sobrang kunat, pag kinombo niya na magkasabay, nahihirapan ng Team Liquid na pumalag. At eventually, etong si Sanford, kahit gano'n siya kakunat, kahit ang dami niya tinatamaan sa spells niya, kapag nababad ka sa Zushin, Esmeralda at sa Akai, hindi ka man nababurst, pero sure na mapapatumbang ka pa rin kasi sa sobrang tagal ng CC ng Falcons. At hindi Yun ko nga. pa nga na-mention dun yung Arlot eh. Oo nga eh. Tsaka ramdam mo talaga kapag wala itong si Sanford. Kasi nga, nang nagiging idea na lang nila dito, kunin na kagad natin si Sanford. Ayan na nga ang nangyayari. Super Marco at si Sanford nagkakahabulan. Pero mabubuhay pa si Sanford dito. Nandun yung guiding win para lang makatakas. Grabe. Itong si Minju. Buhay ang 5 miyembro ng Team Liquid pero yung Lord ay hindi man lang nalapitan dito ng Cavalry. Nandito na tayo sa point na yung 1-1, unstoppable na siya. Hirap po. Parang Hirap. sa Team Liquid, bigla napapaisip din ako kung mas maganda bang kinuha nila yung 1-1. At the same time, di rin nila sinagot eh. So, well, they do have the chemistry at siguro eventually ito Moscow magkakaroon ng launchpad. Pero yung Team Liquid ngayon, hindi pa nila power spike. Kung sila nagamit ni Ogwen. Nag-aantay siya ng final stairs pero nakita siya dun ni Chessman. Ngayon nagamit yung kanyang yung vengeance play niya. And ngayon si Super Makmak ay nandito sa may bandang likuran. Ayaw niya talaga magpahuli. Habang si Sanjay nakuha na ng kill, Lord ay natunaw na ng tuluyan dito ng Team Liquid Philippines. Ngayon, tatransition pa sila dito sa may bandang ibaba. Hindi, wala na silang kasama mga minions. Ayun, paparating yung next wave. Pero sabi dito ng Team Liquid, sige, pwersahin natin, puruhan natin. Pumasok na rin si Flap, hindi tumama na naman yung si Bat para kay OM Super Makmak. Killing spree na kalipad with the crossbow of Dang. Pasok ngayon itong si Chessman at ilalayo lamang siya pero nabagsakan ng Appraiser SWAT. Ladies and gentlemen, andito na ang bawi ng Team Liquid Philippines. Habang si Kiel1 tama sibat-sibat lang. Nakakuha na at si Kailan namatay. Ngayon si Chessman ay nahuli din doon sa naging proseso. Breathe lang. Ito si Kiel1. Double kill para kay Pew. Habang si Kiel ay nagwawala na rin. Ngayon si Sanjay kailangan na rin lumayo at kailangang ipitin dito ni Flap TC para hindi nga naman makatulong itong si Sanjay sa habulan. Grabe itong At Team Liquid, hindi pa talaga sumusuko sa ngayon. Nakita natin yung isolation na eventually napitas doon si Ogwen on that defense. Talo ng Team Falcons, pero bigla pang dire-diretso yung sa kanila. Napaka-clutch na ultimate coming out from Chessman to eventually take out Super Marco. And the first net, nakakuha na shutdown. Nabigyan na rin ng kills itong si Kiel1 na ngayon ay hawak ng 10.2k with the 3T and the Malefic Gun na importante versus this Esmeralda. Yun din yung dahilan kung bakit nakakuha sila ng konting angulo versus Flap TZ. Ganda rin yung mga tulak dito ni Kiel1 at nagkakaroon na ng konting silver lining para sa Team Liquid. Sinasabi nga natin, late game is theirs. However, nahirapan pa rin sila sa moment din. Ang ganda by the way nung na double knock-up coming out from JP. Kailangan nila ng marami pang miraculo dito for Team Liquid. But we do know na late game scenario,
sila yung konti yung abante. Sila yung may abante. Hindi rin naman Oo. ganoon kahina yung late game ng Team Falcons. What I'm Oo. saying here is kapag pantay na yung gold, it's going to be really a 50-50 between two teams. Oo, 1-1 pa rin kasi 'to, eh. So, hindi mo talaga pwede i-discount yung idea na 'pag nakalipad 'to, isipin mo si Sanford nga, eh, habulan pa lang 'yun, habulan pa lang yung naganap. Ubos kaagad yung buhay dito ni Sanford against Super Makmak. Ngayon, kalahati na yung buhay ng Lord. Alam nila na lamang sila in terms of wave clearing, at I mean yung push ng minion pala. Yung gusto kong sabihin, pero heavy spin na Uy, nagamit ako. uy. Pupuruhan natin si Kyle TG, pero namatay na kagad. At si Minjo nakakuha ng Lord. Flap TC sa likuran. Nandun yung final slash. Ito ata yung rundown na kinokol. Kagad ng Team Falcons, pero buhay pa rin. Ang Team Liquid, namatay na kagad. Itong si Daddy JP, pero bibit-bitin. Itong si Minju, iiwan na ata to ng Team Liquid. Patay si Sanford. Si Kyle TC lang ang namaalam, pero yung Lord naman ay makukuha ng Team Liquid. Napaka-scary na sugal from Team Liquid, but at the same time, tingin ko maganda rin yung decision. May science behind it. Siguro pag nagkaroon tayo mas maraming oras mamaya, we will explain. Pero ang summary nun is, alam nila na kapag pinalo nila yung Lord, mapipilitan si Kaltizi na mag-initiate. And actually, masyadong maaga yung talon doon ni Kaltizi. Ang ginawa ng Liquid, binitawan nila yung Lord, finocus nila si Kaltizi. So kahit ma-lockdown doon si Chessman, meron silang pag-kontra. And Kelwan, ang ganda ng angulo para mapalong pa doon. Ay, Yun lang. ako, napakaganda pa rin. Naka-flap TZ in a very questionable spot away from his team. Grabe. Wala na siyang sprint. At nabigyan pa ng bonus kill ang Liquid. Ang ganda rin kasi ng tulak ni Kelwan doon, eh. Ang ganda ng dinala niya talaga doon sa parte na may tore pa sila. At makakahinga ng saglitan itong Team Liquid. At ang Falcons ngayon, alam na nila, sige, Flap, okay lang. Nangyari na yung mga bagay na yon, wag na lang sana maulit. Yun nata nagiging comms nila dito. And tama ka doon, eh. Si Kyle TC, kapag nagamit yung heavy spin, ang nagiging call ng Team Liquid, i-burst natin si Kyle. I-burst natin si Kyle. Paulit-ulit Bigyan. na na mangyayari yun. So ito yung kailangan yung i-note, take note guys kasi yung magic na ginawa ng Liquid, nakita nila Esmeralda doon sa may top lane. So pwedeng maging 4-3-5 scenario. At ang main condition sa isang Akai ay ipin down si Chessman. At in fact, yun naman yung usual play ni Kaltizi mula sa first start. Ang gusto niyang gawin, ipitin si Chessman para makuha niya yung Lord retry ng madali. So yung Team Liquid, pinalow nila yung Lord. Parang iniimbita nila, oy, nilolow namin to, kukunin namin to. Pag di nyo kami ginalawan, kailangan yung makukuha namin to ng ganun kabilis. Kasi bilis ng burst nila Kimi tsaka Moskov Oo. Tapos, once na nag-turn itong si Kyle TZ with that ultimate, nag-turn din yung Team Liquid. In-all-in doon si Kyle TZ. May salubungan ata magaganap. Inaantay ng Falcons kung magre-react ang Team Liquid dito sa bindang ibaba. 2 beses sila nag-attempt. Pero andito yung pangatlo. Sasalubungin ba? Nagamit din yung sentry para makita kung ilan ang mga miyembro ng Team Falcon na nandun sa kanilang base or nandun sa vicinity ng kanilang base. 8 seconds para sa next na Lord. Pwede nilang antayin to into an Evolved Lord. Kasi Evolved Lord na pala to. 18-minute Lord, pre. Yes. Naku, mahirap na ito. Flap will show himself once again sa may bottom lane. So hindi lamang ang Falcons sa ganitong senaryo kasi yung na-push nila na lane ay nasa top. Pero mukhang sasagutin ng Falcons. Gugulatin nila. Conceal gagamitin. Falling Star Moon, hindi tumama. Grabing gagawin yun. Ibang klase. Nakita nyo, heads up play para dito kay Daddy JP na nailigtas. Oheb sa kamatayan. And ang Team Falcons na yun, nag-iisip na sila kung ano magiging next na So, parang Lord ata sila. sobrang crucial na ginawa doon ni... by the way, Team Falcons, ang ganda ng plano nila doon. Pero Team Liquid nakaligtas. Even better for Falcons is to burst. Okay, andito na si Bata, si Kelwan, nakaka-free hit flicker ay nagamit niya. Habang si Kyle ay magtatagumpay, mag-out na ata dito ang Team Falcons, mamamatay si Flaptixie, nakalipad din. Itong si Super Makmak, pero inaabangan nila yung pagbabalo din yung final slash para kay Ogen. Ngayon laban na daw, sabi ng Team Leader Philippines, makakata si Oheb.
And ngayon si PY hinahabol dito ni Chessman. Kailangan niya umatras. Meron pa naman siyang immortality. Andito yung dalawang miyembro mula sa Team Liquid na sasalubong para kay Chessman. Pero nakapatay din si Sanji sa may bandang itaas na maalam si Owen at hindi ata nila mapamaximize yung Lord na nakuha nila. Ha? Sobrang daming mga players na maganda yung ginawa doon, Burrito. On both Grabe. ends of the floor. Team Falcons, best decision to go to burst the Lord. And then, Chessman, Caltisi, securing yung Lord natin ng ganun kalupit dahil sa kanyang heavy spin na naman na eventually Team Falcons yung nakakuha ng lamang. Pero yung Team Liquid, dahil dun sa sibat ni Kelwan, sakto yung timing tapos sabay flicker out no, para bago mag-focus yung Team Falcons para hindi siya maipit. Napakaganda ng timing. Although, arguable na maaga siya pero kasi para kay Kelwan, every bit of HP matters. Tapos, nung inaararo na ng Team Liquid, sumasagasa na sila, yung ginawa ni Caltisi is to knock up na doon si Chessman to eventually save si Super Marco. By the way, Super Marco, the fact na nakalipat siya doon sa scenario na yon, napakaganda ng kanyang performance. Grabe itong dalawang teams natin, men. Naging in the zone lahat. Wala, wait lang si Flaptisi na Ayun ipit. lang. Tayo na naman, second death. Na crucial. Si Flaptisi boy pa rin, hindi. Kasi mapapatay siya ni Sanji. Ngayon, ipit naman ang isasagot ng Team Falcons. Nakabili na rin ng Winter Cup pero hindi magagamit ni Kyle. Ngayon ubusata ang Team Falcons sa pagkakataon na ito. 4-man down para sa Team Liquid at pupunta sila sa taas at sa gitna para dumepensa. Oh my goodness, a crucial misplay coming out from Team Falcons. Oh my Just gosh. when I said na naging in the zone yung mga players natin from both teams, naubusan ng init, naubusan ng langis doon si Flaptisi. 30 seconds. Oh no, 20 seconds si Flap ha. 20 seconds si Flap. Hindi Merong ba- catapult na kasama. Pwede rin salabungin. Ang Hindi Team ba- Liquid Philippines ang mga minions na ito. At ang Team Liquid ay ma-extend ng serye. Wow. Grabe.